testify that in the ministry that God gave me diyan sa Morong Rizal, siya po yung naging dahilan para mas maging maayos yung pag-handle natin ng salita ng ating Panginoon Diyos o yung pag-handle natin. Hindi natin kinu-question ang katapatan ng Panginoon Diyos because tayo, bagamat hindi tayo palaging tapat, God remains faithful. Sabi ng Biblia yan. And dahil sa katapatan ng ating Panginoon Diyos, maraming bagay na naiwasan tayo, hindi natin pinasok, hindi natin naging kalalagayan because of God's faithfulness. At ngayon, dahil sa kanyang katapatan, we desire as well, as He placed us in this ministry, tayo rin naman ay ang maging mga tapat sa ating Panginoong Diyos. Sa ating paglilingkod, sa ating pagiging miyembro ng church na ito. At kanina, napag-usapan natin, we are to persevere. We faint not. We don't lose heart. Hindi tayo pinanghihinaan ng loob. Ano man ang dadanasin at pagdaraanan pa ng inyong gawain dito sa Binangonan. And I know God will always be faithful sa bawat isa sa inyo. Mula sa leader hanggang sa pinakadulo ng ating mga miyembro, God will remain faithful. Kaya magpatuloy lang tayo mga kapatid. Hayaan nating danasin natin ang mga matitinding bagay na ito at magtapat tayo sa Panginoon Diyos. And we learn also as we go along at tayo nagtatapat sa ating Panginoon Diyos, lakipan natin ang kabanalan ng ating pamumuhay. Lahat ng dahilan para tayo ay malayo sa dapat nating nilalakaran, sa pamumuhay na kung saan ang Diyos ay ganap at lubos na nanululugod, ay ating iwaksi. Putulin natin. Magsisimula yan sa atin when we are alone. And we cannot let those secret things, hidden things, na pamamaraan ni Satanas para tayo dayain hanggang sa may pamuhay na natin, lumabas na sa ating desisyon, sa ating pagsasalita, sa ating mga ginagawa, And to the point na even the Word of God is being used. Na-abuse na rin ang salita ng Panginoon. Kaya no wonder marami ngayon ayaw na pagdating sa Biblia. Mga Kristyanismo kunyari, ang tingin sa atin tuloy, hipokrito na ngayon. Pa-Bible ka pa. Diba? Kaya ngayon, hindi ka na proud talagang sabihin mo, Baptist ako. I don't know with the Baptist bridal na itong mga to. Na talagang they are so much in love being a Baptist. Don't get me wrong, I love being a Baptist. Sabi nga nila walang buhok sa ating katawan na hindi Baptist. Pero yun ang ihayag mo at yun ang Nagpunta po ako sa Bicol, take note of this. Tignan nyo itong nangyari dito. Pumunta kami ng Bicol, nagturo ako doon sa mga kamag-anakan ko. Nakatapat ako ng isa kong kamag-anakan na apologist ng Catholic. Isa siyang head siya ng DENR. Tama ba? Si Kuya Andy. Ano ba yan? Yung mga nagtuturok sa mga kamandag, aso, ano ba yung tawag doon? DOH, yun. DOH, siya ang head ng DOH. Talagang matalinong tao, talagang makikita mo yung kanyang lalim. Debater siya ng Catholic, kasi nga isa siyang ang tawag doon, lay person or lay ng Catholic. So, dumalo kami doon. Sinama ko yung mga worker kasi gusto ko ididil ko siya kasi pinagandaan kami. Sabi niya, bumalik kayo dito. Alam ko na Lord, habagan niyo ako. Yung taon ng aking pag-aaral, sabi ko dito mapuput sa test. Kasi sabi ko nga pero gusto ko sana pumunta nang ikaw lang mag-isa. Para mapahiya ka man, safe. Pero hindi ko ginawa. Sabi ko, kailangan may isama ako para pag napahiya ako, people will see na talagang, you see, hindi ka po pwedeng magmang at walang alam sa salita ng Diyos. Because there will be people who will be against the truth and will turn the truth into lie. Kaya sabi ko, sinama ko yung mga worker.
Lord, pero in my deep inside, I'm telling God, praying to God, Lord God, kung anong gusto mong ipakita sa mga kasama ko. Kasama na si Brother Joey. So sabi ko, pataya na tayo. Eto na, pag-upo namin, he started it. At ang kinukwestiyon niya yung pagiging Baptist. Kayo bang Baptist kayo? Kayo bang Baptist kayo? Ikaw ba tagapagsalita ng buong Baptist dito sa kung saan man daw ako galing? Sabi ko, no. Ano ba talagang dala-dala niya? Ang pagiging Baptist niya, ng mga atake niya, no? With so much authority. Sa akin kasi, hindi ko na talaga na ipagmamalaki talaga. You will be with me, people will be with me, especially mga sinners, and they will not know kung anong religion. But one thing for sure na dapat nila makilala, si Christ lang. We don't brag about being Baptist, but if they would ask, we will say that we are. Kasi we know our history. We know the history ng Baptist. Kaya talagang matindi ang pagiging Baptist. We know it by history, by the lives of those people who lived long ago at mga Baptist sila. Pero kaso napakahirap na talaga. Yung pala, alam niya yung mga kaganapan sa mga ginagawa ng mga Baptist pastors. Alam mo yung sabi niya sa akin, buti nilinaw mo sa akin, na hindi pala lahat ng Baptist pareho. Yes, sabi ko, meron pong pusakal ng mga Baptist. Amen? Yes! Kaya kung yan lang ang dala-dala mong mensahe, mabibigo ka. Kasi merong mga tao ang sama ng karanasan sa mga Baptist. I also happen to experience, may mga Baptist ang gaganda ng testimony. Totoo lang. Sabi niya, Baptist ka? Sabi ko, yes. Bakit po? Kasi sa kapitbahay namin, meron din kami kapitbahay Baptist. Ang ganda rin. Ang ano nilang mag-ano. Salamat sa Panginoon may gano'n, di ba? Pero hindi lahat ng Baptist gano'n. May makikita ka mga Baptist ngayon, talaga naman, itsura pa lang, ayaw mo nang maging Baptist. Baptist ka ba? Puro hikaw. Nagkadikit-dikit na sa ilong. Dinidikit. Nakita ka naman ng gano'n? Mula sa tenga papunta sa ilong. Baptist ka pala. Baptist din ako. Ay sabi ko, hala ka? Baptist ka nga. Kasi kung Kristiyanong Baptist ka, hindi ganyan ang itsura mo. Tama? Kasi walang talagang pagbabago eh. Ito nangyari. Pagkatapos ng aming usapan, he said, ngayon alam ko na kayong mga Baptist, hindi pare-pareho lahat. May mga Baptist na talagang lumalakad sa salita ng Panginoon at naninindigan sa katotohanan ng salita ng Diyos. At meron din naman mga kapatid tayo na lumayo na eh. Talaga naman, from the practices to the doctrine, sa pamumuhay, far different from what we have learned in history. Those forefathers of ours, hindi nakatulad talaga. So, makikita mo, pastor ng Baptist, may kabit, pagkatapos, yung kabit niya, may kinakasama, papapatay niya. I don't know how true that is, but yun ang balita. Naikwento lang sa akin, and that's very reliable ng mga nangyari sa ating mga kapatiran. O paano mo ngayon pagmamalaki yan? Diba? May mga ganyan tayong mga Now, safe pa rin sila, tama? Ang problema lang, yung pangalan ng ating Panginoon Kristo naruloy na. You don't want those kind of testimony. Gusto niyo bang ganyan ang testimony ng church niyo? Definitely not. Paano pa pinagpipray niyo itong ganitong klase ng faithfulness in the ministry? Tapos yung mga miyembro dito, I don't know all of you kung paano kayo mamuhay. Pero definitely, hindi dapat ang nakakakita sa atin yung mga maling mamumuhay natin. Saan ka man nilagay ng Panginoon? Ang dapat ang makikita sa atin, yung katapatan natin sa Panginoon. Amen? Lalong-lalo na po ang pagmamahal. Kasi pag hindi ka mapagmahal, at hindi makita ang kahit na ikaw ng pinakamagaling, people will not recognize you as God's children or God's follower. No. Christians are known for being loving and standing strong, firm pagdating sa katotohanan. And we keep it that way. Amen?
we are loving but we are strong pagdating sa katotohanan. So, yan ang ating goal. Kaya kanina, we persevere. Kaya kahit nahihirapan tayo, alam naman natin ang ating pinagagawa ng ating Panginoon sa Kristo. Ang pinagagawa sa atin is that this is the ministry I'm entrusting to you. You will make sinners be my friend. These people, sinners, who are enslaved by Satan, by sin, and the evil system of the world, be freed from them at maging servant ko. Alam natin yan sa Ephesians chapter 2. Tama? But God, verse 4, ang talagang pag-asa nila. And that God is whom we preach in this church. Kaya hindi tayo pwede mga malalamya at manghihina at panghihinaan ng loob at magpukwit. You know very well in Hebrews that God is not pleased to those who are quitters. Amen. Hindi tayo po pwedeng quitter. God is displeased sa mga ganyang klase. Ano? Pwede ka pa nga question, kung Kristiyano ka talaga. Kasi God pours upon us grace upon grace. Tapos nag-quit ka. Kaya nga pati yung pagpapakamatay, ayaw na nilang tanggapin na walang Kristiyano nagpapakamatay. Kahit alam naman natin na kahit Kristiyano ka na, kahit anong uri ng kasalanan, pwede mong makumit. Dahil nandito ka pa sa katawan na to. Pero inu-question nila, but grace upon grace? Oh. Kaya na talagang maku-question whether you truly receive that grace. Oh, di ba mga kapatid? So, and number 2, purity of life. Hindi mo pwedeng alisin yan mga kapatid. Hindi mo pwedeng alisin. Kailangan mabakapan ng ating pamumuhay na banal ang ating tinatayuan at tinitindigan na ministry. Yung ating tinatayuan katotohanan ng salita ng Panginoon Diyos. Na ngayong hapon, tignan na natin yung pangalawa, ay yung pangatlo. Found in verse 3 down to verse 6. Tignan niyo itong verses dito. But if our gospel be hid, veiled, natatakpan, no? It is hid to them that are lost, in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. For we preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord, and ourselves your servants for Jesus' sake. For God, who commanded the light to shine out of darkness, hath shined in our hearts, to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. To be faithful in the ministry, there are things that we are to do. Persevere, purity of life, and then preach Christ. If our church is to be glorifying, di ba? And God-honoring, ito yung mga dapat talaga nating ginagawa. Ipangaral ang Panginoong Jesucristo at walang iba. We understand that not everyone will accept the truth. Amen? Not everyone will accept the truth and believe Jesus as their personal Savior. Jesus explained this in the parable. Alam na natin yan in Matthew chapter 13, verse 1 to 3. Some will respond positively to the gospel and some will not. May 4 na puso doon. When I preached doon sa Sagada, first time ko nakarinig na yung nahulog doon sa madawag na damo, safe pala yun. Sabi ko, really? In my entire life na nagtuturo ng Bible at na-encounter yung verse na yan, never kong narinig na yung pangatlo doon, yung nahulog sa dawagan, ay saved. When in fact, pag binasa mo, napakalinaw, they just hear the word, but they never received it. Diba? Kaya nasabi ko, that's really strange. Pero ba talaga nagpastor na nagtuturo nun? Ang tawag daw nila doon, carnal Christian. Worldly Christian. Diba? Sabi ko talaga.
Walang bunga. And God hates ng walang bunga. Believe me mga kapatid, number one na bunga na hinahanap ng Panginoon, repentance. Tama in the Bible? Kaya si Kristo sinumpa yung puno ng igos. Kasi walang bunga. Israel represent the tree. And Israel has no fruit. Jesus Christ came, went looking, fruit among the Israelites. Walang makita. Kaya sinumpa yung punong yun, showing that's the same thing that will happen to the people of Israel. Wala. Oh. So makikita ninyo, huwag mong sabihin sa akin, matagal ka na Kristyano, walang bunga ang banal na spirito sa buhay mo. Ay, that's scary. Amen. Hindi po pwedeng walang bunga. Kaya yung pang-apat, yung good ground, nakinig, tinanggap, sinundan, sinunod, o ano nangyari? Fruit. 30, 60, 100. It doesn't matter. Ang mahalaga, nagbunga. Amen. So dito, naintindihan natin yan. Kasi sinabi ng Panginoon, some will not. Or even the one preaching, hindi niya kasalanan yun. Or witnessing. Kasi sabi ng verse 3 tells us that the fault lies with the blindness and hardness of the unbeliever's heart. Tingnan niyo yung verse 3. Sabi ng verse 3, but if our gospel be hid, it is hid to them that are lost, perishing. These are unbelievers. Sino sa atin dito sa kalagitnaan ang hindi makaka-appreciate ng gospel? The gospel is well appreciated among believers. Those who have come truly receive that gospel of the Lord Jesus Christ. Kaya well accepted yan. Pinapasalamatan natin ang Panginoon. Pero may mga tao, during the time ni Apostle Paul, did not appreciate Paul when he preaches about the gospel. And the main reason is that because these people are lost. Now, itong gospel na sinasabi ni Apostle Paul, our gospel, yung pinreach ng mga apostles. Ito yung sinasabi niyang hindi niya kinahihiya, for it is the power of God unto salvation. This is the life of our Lord Jesus Christ, His death, His burial, and His resurrection. This is the gospel na tinuturo natin. Ito yung pinipreach natin. Kaya palagi natin binabanggit ang gospel. When I started in Morong, talaga nagsimula ako sa 4 gospel. Sa 10 taon ng pagtuturo ko sa Morong, hindi pa ako tapos sa gospel. Nandun pa lang ako sa book of Matthew. I started with Luke, I'm done with John, but never finished in the book of Matthew. Nasa chapter 18 pa lang ako. 10 years na po ako nasa ministry. Wala pa yung Mark. Hopefully, God willing, Lord willing, that I be able to finish them all up. Kahit sana mamatay ako, natapos ko yung hanggang New Testament lang ba? Yung New Old Testament ay pangarap na lang yun, no? Kung tayo ay buhay pa. Hindi kasi pwedeng mamadali. So, but ang pinaabot sa akin kasi ni God, masaturate ang bawat miyembro ng Ebanghelyo ng Panginoon Kristo. Na talagang alam mo yan, not in yung tinatawag na summary form, but we know the gospel in full detail ng Ebanghelyo ni Kristo. Kasi yun ang kapangyarihan para sa kaligtasan ng mga makasalanan. Amen? Hindi po pwedeng paliwanag mo yan ng tinatawag na ang tawag yan, yung sinasabing in a nutshell. You cannot explain the gospel in a nutshell. As much as possible, if God give an opportunity, preach it, share it in full detail. Sapagkat yan talaga ang kapangyarihan ng Diyos tungo sa ikaliligtas ng bawat Kristiyano. Kaya I never stop in the gospel. Paulit-ulit. Tapos na yung Luke, tapos na yung John. Ngayon, nasa Matthew na naman. Papunta ka na naman doon sa kamatayan at sacrificial atoning death ni Christ. At namamaster nila yan. Amen? Ang naisip ko kasi, ang bawat Kristiyano dapat palaging fresh sa kanilang mind, ang ginawa ni Kristo sa kanila. Amen? Dapat palagi silang nasa paanan ng cross.
If you want people to be faithful to God, especially believers, they need to stay always at the foot of the cross. Pag ang mga Kristiyano kung saan-saan na naroroon, naku, laking labanan na. So amen, kaya napakahalaga na talagang ang Ebanghelyo ni Kristo ay makita natin in full detail. Sabi niya dyan, this is our gospel. If it is hid, not appreciated, this is not appreciated among those who are lost. No wonder in Luke chapter 19, anong sabi ng verse 10? Our Lord Jesus Christ came to seek and to save that which was lost. So yan yung talagang responsibilidad natin. His life will be the means para itong mga lost na to madala sa tama, sa katuwiran, at hindi na sila maligaw pa. Now, there are so many things to think about pagdating sa pagiging lost. Isipin nyo na lang ang buhay ng mga tao ito. Yung maligaw ka physically, talaga naman nakakatakot na eh. Frightening na ang maligaw eh. Paano pa yung maligaw ka sa spiritual? The same scenario, mas worse pa. Ang ligaw ang tao sa spiritual. Kaya I hope and pray to God, sana nga lahat kayo dito saved na mga miyembro. How we wish. Wishful thinking yun. Sabi ko nga doon sa Morong, takot sana naman talaga lahat kayo saved. Sabi ni Pastor Arnel, doon lang sa church nila ang lahat saved. Sabi nga, dito sa church namin lahat saved. Pero kilala niyo naman yung kung sino, di ba? Panay biro. Sabi ko sana maging miyembro lang ako dito sa church niyo. Di ba? Wala kasi talaga. Even the Lord Jesus Christ, di ba, chose 12. One of them is not. So kaya, how we pray. But, sana lahat, ang bawat isa sa atin, appreciate the goodness, the beauty of the gospel of the Lord Jesus Christ. But, if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. So ito yung ating trabaho, to preach the gospel of Christ. Walang binanggit si Apostle Paul na dahilan para sa mga lost makabalik sa tama. Instead, maliban sa Ebanghelyo ng ating Panginoon sa Kristo. So we preach nothing but the gospel of our Lord Jesus Christ. So kaya kailangan talaga every member not only know the gospel up here, but also here. At pagkatapos maipamuhay din natin ang Ebanghelyo, doon naman para sa mga nakapaligid sa bawat isa sa atin. Listen mga kapatid, ang mga unbelievers will not get their Bible and learn the gospel. Hindi nila gagawin yun. They learn the gospel by the way you live. Kayo ang titignan. Tanggapin nyo man yan o hindi. Huwag kang tignan nyo ka. Hindi pwedeng gawin ganun. Huwag kang tumingin sa akin ba? Basahin mo yung Bible mo. Hindi nyo pwedeng gawin yun. Ikaw talaga ang titignan ng Diyos para maunawaan nila what the gospel of Christ is. Tapos i-share mo pa sa kanila. Ay tignan mo kung gaano katindi na ang impact ng Ebanghelyo sa buhay nila. Now, there are reasons dito sa verse 4 why it was hid to them. It was veiled. Kasi may kaaway tayo. Sabi diyan, in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not. We know the person na nire-refer dito ni Apostle Paul. This is Satan. This is one reason why it is difficult for the gospel to find lodging in the receptive heart ng mga tao because of the God of this world, Satan himself. Kaya alam niyo yung trabaho niya, ini-snatch niya. Yung mga nakahasik, nanakawin niya. The devil usurped man's dominion over the world when he committed treachery in the Garden of Eden and led Adam and Eve into sin. Kanino pinagkatiwala ang mundo? Kay daw. Tama? Pero nung bumaba si Satanas and caused Adam and Eve to commit sin, wala na. Si Satan na may pagmamayari nito. Diba? Kaya nga siya, tinatawag na prince of the power of the air. He has this world as his dominion. Kaya everything in the world, nakahilig lahat sa kasalanan, sa kasamaan. So this is the God
ng mundong ito na siyang umahadlang para makita natin ang kagandahan ng Ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo. Kung ganito lang ang kalaban natin, para madi-disappoint ka na eh. Makikipag-compete ka kay God. If the gospel will be presented to man in our own strength and power, and we can save, ay nako, wala na. Paano natin mapagtatagumpayan si Satanas? Who is much powerful, stronger than us. So natatago sa kanilang ebanghelyo, hindi nila na-appreciate ang ebanghelyo. Kinakalaban nila ang ebanghelyo simply because we have Satan. Tinatakpan para hindi natin ma-appreciate ang ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo. Have blinded the minds of them that believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Ito yung glorious hope natin. Amen? Buti na lang, makapangyarihan ang ating Panginoong Diyos at ang kanyang ebanghelyo kesa sa Diyos ng sanlibutan ito. All we have to do is to present the clear gospel of the Lord Jesus Christ, and God can. Kaya talagang dapat sa bawat churches talaga alam ang ebanghelyo. Yung mga teacher doon po sa amin, sa Morong, talagang yan ang requirement. You need to know the gospel in full detail. Kaya paulit-ulit ako. Kasi talagang ito lang that can break through the darkness and the veil na hinarang ni Satan. The gospel and the power of God. Jesus Christ and His gospel. So powerful that even darkness and the power of Satan are no match. Amen? Kaya talagang hindi na ako na-stress. My brother, Pastor Ariel, tingnan niyo nangyari sa kanya, na-stress. Nung na-stress siya, inatake siya ng stroke. Alam niyo kung ilang beses na siya na-stroke? 4 times. Nakita niyo na yung brother ko ngayon, kalagayan niya sa paglilingkod niya sa Panginoon. Nung nagka-problema sa church noon, inisip niya talaga, 2:00 gising. Saan ka naman? 2:00 ng madaling araw, naglalakad doon sa tapat ng bahay namin. Iniisip niya yung nangyari doon sa church. Lakad lang siya ng lakad. Kala ko, nanakawan kami kasi nakabukas yung pinto. Nakabukas yung gate. Nanakawan. Nag-isip ako, ay wala naman palang mananakaw dito. Parang siguro pumasok siya doon, wala mananakaw dito. Wala naman siya mananakaw. Yung pala, paglabas ko, may nakita ko naglalakad. Nagpaiwan pa yung magnanakaw. Brother ko, sumunod na araw, ayun na, hindi na makalakad, kinakahig na yung, nakangiwit na. Sabi ko, grabe. Diba? Mahirap talaga. We have to understand, this is not our ministry. Pastor John, this is not his ministry. This is God's ministry. We preach not ourselves, we preach Christ. Amen? Who is the power of God unto salvation. Sabi ng 1 Corinthians, di ba? Or 2 Corinthians, Jesus Christ, the power of God and the wisdom of God. Amen? Kaya dapat mo lang talaga i-preach yan. Know it. It can break through barrier na nilagay ni Satan. And yung darkness, yung liwanag ng Panginoon can shine. Kaya ito yung sinasabi ni Paul dito. Kaya wala ka dapat ibang pinipreach kung hindi si Christ lang. Sige nga, anong karanasan natin ang pwede mag-break dyan? Kumalaban kay Satan. Madala natin ang isang tao na bumuhay sa kadiliman, tungo sa kaliwanagan. Can you? What penetrates that darkness? Those barriers na nilagay ni Satan? No one. Nothing. Except the gospel of the Lord Jesus Christ. Then preach Christ. Know Christ. Live it. Para kahit hindi ka nakapag-share, nakikita na sa buhay ninyo kung anong ebanghelyo. Amen. You want to have a faithful ministry, then preach nothing but Christ. Walang ibang dapat marinig. Not our religion. Not yung pagiging giftedness ng pastor ninyo. Lahat kasi ng gift nasa pastor namin. 5. Pag nakikita ko yung mga great man of God na tinitingala natin, sana lahat ng gift nito.
Meron ka bang balabal, tapos maihulog mo man lang sa akin, double portion? Eh wala. Hindi mangyayari yun. Di ba? Ang dami nating mga pastor na pag tinitignan ko, sabi, makapalag naman itong pastor na ito, no? Oh, we have si Pastor, yan dyan sa may Cubao, pakabatang pastor, pero pampihira. No? Palagi ako nakikinig doon sa mga preaching na si Pastor Rami. Grabe naman itong mga ito. Bakit man, kahit 30% lang may hawaan mo man lang? Wala eh. Di ba? Ito lang level mo, anong gagawin mo? Pero sabi sa akin ng Panginoon, alamin mo lang yung gospel. Anak, iba paggamit mo, iba paggamit sa'yo. Amen. Eh talaga napakapangit magkumpara ng ministry. At lalong manggaya. Amen. Si Jesus Christ nga, hindi niya pinakialam si John the Baptist sa kanyang pamamaraan. Pero sabi niya, no one's greater than John the Baptist. Ano bang klaseng ministry si John the Baptist? Kumpara kay Jesus Christ. Oh, di ba? Magkaiba, pero both glorifies God. Both fulfills God's will. So kaya mga kapatid, tingnan niyo kung gaano kahalaga ang Ebanghelyo ni Kristo. It can break them free from the power of this that enslaved them. Amen? Learn it and live it. Kaya dito makikita nyo, Paul was telling them, we have formidable enemy, but yet our God and Christ's gospel can penetrate and break through yung mga barrier na yan. And we appreciate the gospel of the Lord Jesus Christ. Amen? Kaya wala tayong ibang dapat naririnig kung hindi ang ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo. Kaya nakakalungkot, di ba? We have wasted the people's time and never mentioned the one and only one who can set them free from whatever enslavement they are going through. Eh yun na lang magpapalaya, hindi mo pa binanggit. Amen. Everything we need is in Christ, the Lord Jesus Christ. Amen. Tama po ba? Lahat ng ilang names meron si Christ, by the way? Theologians, please answer. How many names Christ has in the Bible? Tanyo? Alam niyo bang meron 200 plus names si Christ sa Bible? And all of them, may kinalaman ka. Isipin mo yun. 200 names speaks of who He is and what He can do. Kaya wala kang ang ibang hahanapin, si Kristo lang. Do you wanna know the name? Pumunta ka, maghanap ka ng mga theological books. One time, gumala ako, may nakausap pala ako. At tinatanong nila yung kahalagahan ng pagkaroon ng pagkakilala sa Panginoon Kristo. So, there are 200 names, sabi ko sa kanila, in the Bible. Can you name me? At least 10? Pambihira. 5 pa lang, umiikot na eh. 5 pa lang. 200 plus, 5 pa lang. Wala ka lang masabi kung sino si Kristo sa buhay mo. Savior. He is Savior. He is the Lord. Yung mga madadali, inuna niya. After that, done. Nakalimutan niya na yun, napakaraming names ni Christ that tells you in this aspect of your life, you can trust Him because He is also that. He's the Lord of that. Paano pagkakatiwala ng isang tao kakaunti ang pagkakilala mo? Di ba? Hindi mo pagkakatiwala, iwan mo yung kotse mo. Ito susi ng kotse ko, bantayan mo, may pukunin lang ako doon. Hindi mo gagawin yan. Lalo na yung mga cellphone pa lang, hindi mo na gagawin. Eh paano pa buhay mo? Definitely we cannot entrust ang ating buhay kanino man na hindi natin kilala. That's why the Lord Jesus Christ ang kailangan marinig ng mga tao sapagkat sila na may kakayanan para i-provide whatever they need, especially yung kaligtasan ng kanilang kaluluwa. Amen? So, dyan yung makikita kung gaano kaganda itong si Kristo. Verse 5 tells you bakit ngayon. Bakit ngayon lumabas ang verse 5? Simply because of who He is and what He can do. Look at verse 5. For we preach not ourselves. Di ba? Ngayon, malalaman mo bakit. Why did Paul never in his entire life preach about themselves? No apostles, no man of God na kasama ni Apostle Paul would preach themselves.
We don't preach ourselves. Kaya yung apology, patay ka talaga dyan. Alam niyo po, ang dami ko nang nagawa sa Panginoon. Ganito ko, ganito ko, ganito ko. Patay na tayo nito. No, alam na. There are some pastor uubusin ang oras sa octopus. Explaining what an octopus, how the octopus live under the sea. Just imagine, and so many more. Mag-uubos sila ng precious time nila just to teach something that are not essential, not important. Rather than teaching, preaching about the person of Christ who is able and willing to help people if they only believe. Kaya napakahalaga to. Sinasabi ni Apostle Paul sa kanila, we preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord. Ang galing talaga. Ito dapat ang maging mantra ng mga man of God. That every time they stand behind the pulpit, it was always and will always be Jesus Christ the Lord. Amen? Talagang napakagandang ganito ang gawin namin. Hindi nyo nakakailanganin yan, no? Kailangan ko ba nila yan? Pagtatayo ka, kailangan nila. Hindi na, no? Oh, amen. Yung mga men dito kasi, hindi na nila kailangan yung ganun. Kasi you know very well how important Christ is. Kasi naturuan, no? Eh nakakatuwa dahil sa church namin talagang ini-encourage ko itong mga men. You can ask them. Talaga naman. Abot-abot, nag-spend ako hanggang alas 2. Kaya magsisimula ako ng alas 8. Magtuturo ako ng alas 8. Alam niyo bang aabot pa ako ng alas 12 ng madaling araw? Kasi tuturuan ko sila nung matatapos ako ng alas 10 ng gabi. Alas 8 ng umaga, alas 10 ng gabi. Eh sabi ko, pagod na ako. Pupus na. Sabi ng mga miyembro doon, grabe ka, pastor, pahinga ka na. Nakahalata din sila. O di pahinga ako. Pagpasok ko doon sa taas, sa kwarto, nandun naman yung misis ko, magtuturo sa sagada. Uy, turuan mo naman ako. Sabi ko, alas 10 to. Alas 10 na. Eh, alam ko na susunod pag tumanggi ako eh. Ala, pag sila hindi mo tinatanggihan. Kung nagturo ka hanggang alas 10, tapos pag asawa mo na, pagod ka na. Siyempre naman, hindi mo gagawin yun. Matalino ka, di ba, pag asawa kang lalaki. Matalino ka. Hindi mo na, iniisip ko na kagad pag ako tumanggi ako dito, katay ako dito. Alam ko na rin pati, kilala ko misis ko eh. By the way, kung may mali ako sinabi doon, alam ko yun ang lalabas sa bibig niya. Kaya hindi ako mimik muna, singot-singot. O, nakahiga na ako noon, magpapahinga na ako. Okay. Ano ba yung text mo? O, tama? Eh, nahapon pa kami 11:30, sa kalating oras na naman. O, anong gagawin mo? Diyan ka tinawag. At wala kang ibang ipapangal kung hindi yung may kakayanan, mag-design sila ng ganyan. Para pag may tatayo dito, hindi aalis ng gutom. Alam niyo po sa church namin, I think sa church lang namin to, kinikriticize ang preacher. No, totoo. Pagkatapos mo, preach dito, kakausapin ka na ng mga nandyan, ay yung pamamaraan mo, kala mo, no, talagang, lalo na pag nag-preach ka ng wrong doctrine, mako-question ka. Pag nag-preach ka publicly, humanda ka makorek publicly. May mga nagre-react na mga miyembro doon, dapat kasi puro positive lang. Oo, kasi tama naman, di ba, pag teacher ka. Pero sabi ko, kailangan matutunan natin yung mga, wala naman tayong problema makorek eh. Amen? May problema ka bang i-correct mo, so? Wala eh. Pag may problema ka may correct, malaki problema mo talaga. Bakit? Ma-pray ka na. Mga kapatid, kahit pastor kami, may alam ka na hindi namin alam. Amen. May mga kakasama ko din na magagaling sa mga bagay. Pag forte nila, pakinggan mo. Amen? Para matuto ka. Correct. Hindi yung pagpasok ka, alam mo lahat. Ayan. Si Joey. Kilala niyo siya, di ba? Dalawang engineering niyan. Tama? Pag nandiyo, nakatunga nga ako dyan pa. Sige, turo mo. Oh, kasi excited ka malaman yung galing sa kanya. Lahat ata ng bagay alam nun.
Ang hirap palang kasama ni Joey, no? Kasi ang talino. Merong at mo sasabihin lahat sa bagay ito. Pagdating sa Word of God, yan, ako ang bida. Yeah! Nakikinig naman siya. Oh. Pagkamalan siya, pastor, palaging nasa tabi ko eh. Alam mo, pastor po, hindi po ako pastor. Si Pastor Odi ang pastor namin. Kasi palaging parang SpongeBob. Talagang nandun siya palagi eh. Pero pagdating sa land, sa kotse, sa pagre-rehistro, sa lahat ng bagay, ay talagang a man who has known everything. Makikinig ka. Amen? Pwede kang i-correct. May mga, hindi, pastor. Ay, ganun po. Hindi. Ano ka ba? Miyembro. Sino ko? Pastor. Oh, shut up. You can do that. Pag ginawa mo yan, yan ang huling lalapit sa iyo yan. Ay, hindi nakikinig ko. Pastor, ang ministry natin, puno-puno ng pakikinig. Tama. Pag nagsasalita lang naman tayo, pag nandito, at kapag hiningang ka na ng tanong, binigyan ka na ng tanong, pero the rest of the time, you have to use your ears most of the time. So that, eyes and ears ang dapat ginagamit ng mga pastor. Kasi yung mga yan, nakangiti kayong ganyan. Alam niyo ba kahit mga nakangiti kayo, yung iba may iniisip ng problema? Yung pastor, wala kang pakialam sa miyembro mo, hindi mo mararamdaman yan. Kaya ako, I would spend time. Doon sa amin, pag pumunta ka, hindi po pwedeng hihintayin mo ako mag-quit. Sabihin ni Pastor Jan, sana umayaw ni si Pastor Odi, hindi. Ikaw ang magpaalam. Kasi pag hindi ka nagpaalam, aabot tayo ng madaling araw. Ay, hinintay ko sila dala, sila John Paul, pumunta ron. Ay, bahala. Basta fellowship lang kami, magkape tayo dyan. Excited siya, kwento. Ay, pastor, ano na pala? O, yun, okay, sumuko ka. Kasi, pag ginawa mo yung parang ikaw pa yung nagmamadali, no? Ay, tapos na. Pag, tingin na tingin sa oras na ganyan. Wala na. Anong pakiramdam ng mga miyembro? Wala na. So, sinasabi ko sa inyo mga kapatid, these things can be developed. Lahat yan magmumula sa pakikinig at pagkakilala natin sa Ebanghelyo. Kasi maliles ang sarili. Amen? Pag tinitignan mo palagi ang cross at ang Ebanghelyo ni Kristo, mababawasan ang pagtingin mo sa sarili mo. And you will be more like of looking at others more than you look at yourself. Kaya sabi ko, kailangan talaga natin ang Ebanghelyo. And here, Paul is clearly telling us that that's why we don't preach ourselves. We preach the Lord Jesus Christ. Now, ang kagandahan kay Paul, yung last part ng verse 5, ourselves your servants for Jesus' sake. Grabe naman, pagpapakumbaba na ito, no? Napoproject sa ministry natin ngayon, ang pastor, boss. Ang pastor siya ang may authority. I heard John MacArthur when he was asked, sabi niya, how much authority does a pastor have? Sabi ni John MacArthur, none. The pastor doesn't have any authority at all in the church. You're also part of the church. The one authority in the church is the Word of God and Jesus Christ, the head. Wala talagang iba dapat yan. Dapat ikaw katulad ka rin nila. Oh, di ba? Kaya nga yung, I understand naman, hindi ko kayo, hagitin ko lang, pero hindi kayo yun, ha? Wala kaming special na ganyan. Yung ganun. Hindi kami, inalis ko na yun eh. Pagpasok dito ko sa mataas, sa elevated. Ay, talagang inalis na namin yun. Kung pare-pareho kayo naghihirap, pare-pareho tayo maghirap. Naiinitan kayo, maiinitan din ang pastor. Amen? Hindi mo buksan tapos yung pastor may naka. Hindi mangyayari yan. Kasi alam niyo mga kapatid, kahit anong sabihin mo, part ka ng church eh. Pag naramdaman ng church, nakasama ka all the way, in sickness, in health, in blessing, all that, tignan mo. Walang special sa pastor. Kung ano kinakain ko, kakainin nila.
Nakakita kapag nakahanda yan dyan, kahit kami, kasama yung mga pastor na iniimbitahan ko, kukuha ang mga miyembro dyan, hindi lang yan para sa ano. Kasi pantay, di ba? Kailangan natin i-practice that sa church. Isa lang talaga ang paghugasan, naghuhugas ako. Paglinisan, naglilinis ako. Gamasan. Lahat gagawin mo. Hindi yung, kamusta yan? Okay ba yan? Walang ganun. I can testify kasi may mga miyembro dito. They know that. Ang pastor, hindi ka naka-offhand lang kamay mo sa paggawa. Kasama ka. This is the heart ni Apostle Paul. Amen? Bagamat they were entrusted this great responsibility and ministry, pero I am servant to you. Yun ang pinakamalupit. Kasi hindi mo titignan yung pinagkatiwala sa ng Panginoon, something as an advantage to the fellow brothers and sisters mo. Hindi nung naging pastor ka, ngayon iba na ang tingin mo sarili mo. Amen? O ngayon, ano na ngayon? Pastor na ako. Pag yan na naging akto nito, sibakin nyo na kagad. Kayo naman na naglagay sa kanila eh. Alam nyo kung bakit ayaw nila nung tinatawag na church kasama? Kasi kung kayo naglagay sa kanila, may kakayanan din kayong alisin siya. Correct. Amen. Totoo. Kaya ang gusto ng pastor, by self-appointment. Ay tayo, hindi na tayo niniwala doon. Tama? Mas maganda talagang involve ang church. Para, sabi ko nga doon sa church, pag ako sablay na, we have this group of people, group of person na yan. They can. Kasi walang indispensable sa church ng Panginoon Diyos. We will show them servants tayo ng Panginoon. Amen. Lahat naman naglilingkod, nangangaral ng salita ng Diyos, believe me, you are servants of God. Servants of the servants. Sabi niyo dito, alipin ng mga third rower. Sabi ng 1 Corinthians chapter 4. That's our role. So minsan, natatangay tayo ng ating responsibility. That's verse 5. It's Christ, and that responsibility of preaching Christ should not make us deny who we really are. We are God's servant. Verse 6. Ito, napakagandang ginamit ni Apostle Paul. For God, who commanded the light to shine out of darkness, hath shined in our hearts. Napakaganda ni Apostle Paul, during those times, naniniwala talaga siya that the world was created by God. Diba? In 6 ordinary day, ginawa ng Panginoon sa 6 na araw, and it was God who commanded everything to come. Ngayon kasi ayaw na nilang maniwala sa creation. That there is a supreme God who created everything. But Paul used that illustration to say this. Sabi niya, God who commanded the light to shine out of darkness hath shined in our hearts. Who caused the light to shine in your heart? God. Ang hirap sabihin may kinalaman ka sa pagliwanag ng buhay mo. Miracle lang ang mag-claim nun sa tahanan nyo. Pero spiritual life and all that, no. It is God. No? As He commanded the light to shine when the world was in full darkness, God said, let there be light, and there was light. In the same passion, God can do sa buhay ng mga mananampalataya through preaching the gospel of Christ. Kaya kung ganyan kaganda yan. Pero mo sa pangangaral mo ng may katapatan sa Ebanghelyo, God can call light to shine in that heart, in the heart of that sinner. Have you? Napakasarap. Nandun po kami sa isang lugar sa may Tanay. May sinasaturate kaming lugar doon. Ang mga squatters sila. Sabi ko sa inyo mga kapatid, napakatindi talaga ng pagkilos ng Panginoon. Amen? Ina-house to house mo. Tapos, alam mo yung parang, ang tao ngayon mga kapatid, kung hinug na at kinilos na ng Panginoon, parang uhaw na uhaw sa salita ng Panginoon. Sabi ko, nakakatuwa talaga na ang kailangan mo lang ipangaral si Kristo at ang tunay na Ebanghelyo na sinasabi ng Biblia. Kaya, I really appreciate itong mga verses na sinabi ng Apostle Paul dito, na talagang light can shine sa isang madilim na lugar. At walang imposible sa Panginoon sa Kristo at sa Panginoong Diyos natin. Shine in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God
in the face, in the person of Jesus Christ. To give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. He can make a believer who does not appreciate, who does not understand the gospel, to begin to appreciate the gospel. Patay yan eh. Walang buhay sa mga spiritual na bagay. Then all of a sudden, they begin to understand and put their trust in God. Who did that? You? Kasi ang galing mo magpaliwanag, you're wrong. Our pastor, Pastor Bohos, only one verse. He knows that one verse by heart. John 3:16. Maniwala ka sa akin. Grabe yung paggamit ng Panginoon dyan. Nahawaan niya ako for so many times sa aking buhay. Kasi I've seen how many got saved dahil doon. Pastor Ariel is a fruit of that. Pastor Ariel is a fruit of that. John 3:16. Again and again and again and again. Tayo kasi mga medyo naghuhumilig sa mga theology. Diba? Ay, talagang complicated, diba? Tapos well explained. Talagang, Tapos, wala. Wala na. Umalis na siya. Wala na. Kay Pastor Bohos, as we were listening, nakita ko ang buhay ng Pastor Raniel, Pastor. Paano kaya binago ng Panginoon ito? Kasi mga pangkista yan eh. Pastor Raniel, ganito buhok niya, no? Makakapa, isang side lang. Kalbo yan dito, kasi yung ganyan. Tapos, puro bakal. Kaya nakita ko, nakanektay na. Anong nangyari dito? John 3:16. Inabot sila ng Panginoon sa pamagitan ni Pastor Bohos, preaching to them, John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Just imagine, kumikilos ang Panginoon. I remember Brother Felix, umaten siya dito, haba ng buhok niya. Tapos, Odi, ikaw doon. So, naka! Kasi yung itsura niya ng haba ng buhok. So, napunta pa ata ako dito sa, sino ba ito long hair? Tapos nag-share kami doon sa may pantalon sa doon. Sinasabi ko lang sa kanya, John 3:16. Tapos, naiintindihan mo ba? Sabi niya lang sa akin, no. Tapos yung kanyang ngiti, that smile, I can remember way back then. Naiintindihan mo ba? Sabi ko, mag-pray na tayo. Tinapos ko kagad. John 3:16, tinapos ko kagad. Pagbalik ng linggo, wala na yung buhok niyang mahaba. Naintindihan niya. Sino ba? Ay, disappointed nga ako nun eh. Hindi ko na ipaliwanag na maayos eh. Kasi parang naalangan ako sa kanyang itsura. Kasi hindi siya nagsasalita. Naintindihan mo ba? Ngiti-ngiti lang siya. Iisipin mo ba ngayon, yan, anak niya pa ang magiging pastor. Amen? Kaya, ang mahalaga lang talaga that we preach the gospel of Christ. Even if you feel like not sharing or feel like sharing, share it anyway. Amen? It will help you have a right perspective sa mga lost at sa kalalagayan mo bilang lingkod ng Panginoon. It is the gospel of Christ. Yan ang nagpapatama ng utak natin magulo. Ebanghelyo ni Kristo. Hindi lang yan pang unsaved, pati sa mga believer lalo na. Tingnan mo, offering ka. Naalala niyo yung Romans chapter 12? Anong klaseng offering ka? If you understand. What? Anong klaseng offering ka? Sa John chapter 12, verse 1. You are a living sacrifice. Kaya nga maraming tumatalon sa altar eh. Kasi ang inaalay doon sa altar, patay. Pinapatay. Pero ikaw, living. Kaya ngayon, imbis na doon sa wala eh, tumatalon. Living. Bakit ako gumagapang na yan? Tatalon na. Hindi yun ang interpretation natin doon, di ba? Kaya nga living eh. Mga kapatid, pag sinabing living sacrifice ka, willingly buhay dahil sa dugo ng Panginoon Jesucristo, katanggap-tanggap, hindi ka may defect because of what Christ did. Now you can offer yourself a living sacrifice that God will accept. Amen. That's who you are now. Dapat ang ginagawa natin talaga,
ibahagi yan. Diyan mo ikumit ang buhay mo. Sa pamumuhay, unahin mo munang ipamuhay. Pangalawa, go share. Amen. Kaya tingnan mo ang epekto sa Apostle Paul. The light, the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Nagdadalawang isip ko kung itutuloy ko pa yan. No. Kamumuhian nyo na ako pag tinuloy ko to. Totoo lang. Oh. Kaya, itong tatlong bagay lang, I think is enough for us. Kasi ayoko na to take so much of your time. Kasi pag nanab ka na dito, wala na rin dito. Amen? O, tamo, hindi nyo na naintindihan. Inaantok na eh. Di ba? So, Lord willing, pag pinabalik ako ni Pastor John, tatapusin natin yung remaining. Pero hindi ko na pwedeng i-abuse yung ano nyo. Kasi, sabi ng Pastor, kanina sinabi mo, 45, tapos na tayo eh. Di ba? Eh kaso, pag ginanaan ka na, wala na, no? Pero ayoko naman kayo dumating sa time na ma-question pa yung ating ano. Gusto ko tama lang. Kaya sabi nga ni Pastor, ni Brother, depende kay Pastor. Uwi na tayo ng alas 3? Oo, depende kay Pastor. Alam mo na yung ibig sabihin mo. Pag hinabahan mo, tatagal tayo. Pag inikli mo, uwi tayo ng maaga. Masaya-saya, pare-pareho. Doon nga daw nagiging blessing. Alam niyo kung technique ng mga pastor ngayon, mag-preach na maikli. Blessing yun. Kasi pag mahaba yung pastor, hindi na blessing eh. Kamusta yung pag-preaching? Okay lang. Yung pastor blessing. Bakit? 30 minutes preach tapos. Amen. Amen. So I guess natap ko naman yung tatlong pinakamang importante. For now, yung tinatawag na persevere. Mga kapatid, babalik ako dito na sometimes. Siguro, naka-aircon na kayo. Grabe, pinarusaan ako, no? Grabe talaga. Basang-basa na po to sa loob. Kaya mahirap din yung pa-aircon ka, tapos maimbitahan ka, no? Grabe to, para akong nadidrain akong ano dito, Kaya susunod, palagyan mo na dito ng mga ilan-ilan. Amen? Kasi alam ko talagang, hindi luho. Believe me mga kapatid, hindi siya luho. Nung namatay ang mama ko, mainit. Sobrang init sa kapilya. Habang nagpipreach ako, namamatay siya sa ganyang kanto. Sabi ko, Brad, mama ko inaatake. Humiwit na siya, tumutulo na yung lawat, tapos nakabagsak na. Pakidala na sa ospital, nagpipreach ako. Kaya nung sinabi ko, anong gusto nyo? Lupa o aircon? Walang ni isang nagtang sa lupa. Tatlo pagpipilian, lupa, sasakyan, aircon. May tig-isa lang. May tig-isa doon sa lupa at saka sa sasakyan. Pero the rest, aircon. Maya-maya na, nagbago na rin yung isa. Aircon na din. Bakit? Hindi na siya luho. Alam niyo po mga kapatid, mas mahirap antukin pag malamig. Try nyo. Oo. Ang sarap makinig pag malamig. Palagi tayo nalaman ng mga conferences, di ba? Nakakagana eh. Yung utak mo fresh. Pag mainit, ayawan na. Kaya nakita ko na sa inyo, parang pa-retire na. Parang gusto na sabihin sa ayan ka na naman. Pinahabaan mo na naman. Amen. So sana kayo ang bubuno niya. Amen. Ayaw niyo ba nun? Kailangan i-challenge na kayo to greater heights ba? Kailangan niyo mga kapatid. Kasi kailangan natin pag nakikinig tayo ng salita ng Diyos, fresh. At saka, wala kang pay-pay ka ng pay-pay, punas ka ng punas, alak ka. Oo, tama? So, little by little, walang madalian. We struggle for so long, for so many years, until finally God bless. Yung mga tao naman nakakita ng pangangailangan Kaya sabi na, Pastor, gawin na natin ito. O, di masaya. Sana ay maimbitahan namin kayo one time doon sa gawain ng Panginoon sa Morong. Kasi it's been a while na wala tayong fellowship ba? No? It's been so long. Kaya sana ang Panginoon Diyos ay talagang ma-restore natin yung mga fellowship na yan and we can join hand in hand together sa pangangaral ng Ebanghelyo. Purity of life is very essential. Kailangan talaga mamuhay tayo na may kabanalan.
The one who called us is holy, we are to be holy. Sa anumang aspeto. Sa biyaya ng Panginoon, we will live according sa salita ng Panginoong Diyos. This church cannot stand kung ang bawat miyembro mukhang banal ng paglinggo. Pagkatapos na meron ka ng hidden and secret na ginagawang sablay. Nag-uusap nga kami kanina yung pwede lang takasin yung nabangga nila. Oh, buti na lang, sabi, hindi tayo tumakas kung hindi na-i-preach tayo. Nalintikan pa kayo, no? Ay talaga, napaka-strong ko doon mga kapatid. Kasi, mas maging maingat kapag walang makakakita sa'yo. Hindi mo pwedeng gawin yan. Kulangan mo, bawasan mo, dagdagan mo lang, don't. Maging patas ka. Maging patas ka. What is expected of God from you, do it anyway. Kahit hindi tanggap ng marami. Mas maganda yung ikaw na lang nakaupo dyan, naninindigan ka sa tama. Kaysa yung gumagawa ka ng mga kababalaghan kapag nag-iisa ka at wala kang kasama. Purity, integrity of life is really important sa faithful ministry. And then lastly, yung pinaka-sentro ng lahat ng ito, bakit tayo nagsasama? Ang Ebanghelyo ni Kristo. Amen? Kung mayroon pang ibang dahilan kung bakit tayo nagsasama-sama dito, ay, i-reject na natin ngayon pa lang. Amen? I-reject na natin ngayon pa lang. At tanggapin natin ang dapat natin ginagawa. At ang dapat natin pinapangaral. Ang dapat natin pinapabuhay. Walang iba kung hindi ang ating Panginoon sa Kristo. I hope and pray to God as you now, diba, with your new pastor, ay mag-move forward kayo sa mga bagong heights na ipagagawa sa inyo ng Panginoon Diyos. More souls, ay nako, tingnan nyo mapupuno iyan. Anong nang yun doon sa Morong, ganun lang nangyari, napakabuti talaga ng Panginoon, daan-daan nagkakaroon. Pag ready na kayo para sa bagong kaluluwang aalagaan ninyo, then God begins to send. God begins to use man of God to bring them here. Hindi pa kayo handa mag-alaga ng kaluluwa. Paano kayong gusto niyong dumami? Ayusin natin muna ang ating sarili sa Panginoon in faithfulness in serving God. Amen. Tama po ba? Kasi doon nakikita ko sa Morong as I observe. God, ready na ba kami mag-alaga ng kaluluwa? Kasi tingnan mo, kung ikaw ang titignan ng kaluluwa na bago, ano nang mangyari sa kanya? Naisip niyo ba yun? Paano kung nagkaroon kayo mga bagong miyembro, tapos ikaw ang titignan? Kasama ka ng mga marites. Kasama ka ng mga mandarambong. Paano ka? Anong klaseng miyembro yun? Na makikita sa inyo. Paano kung kayo ready na sa gospel ng Panginoon Kristo at natakita nyo na yan? Pagpasok nila, titignan ka. Sabi ko nga doon sa amin, pinalalahanan ko kagad, bago miyembro. Ang tignan mo, si Kristo, unang-una. At saka yung mga kamukha ni Kristo. Yung mga hindi kamukha ni Kristo, huwag mo nang tignan. Matitisig ka. Nawala ng simba. Tinanong ko, Sis, Brad, bakit wala kayo? Alam mo sabi sa akin, bakit si grabe ka naman, nag-iisang Kristiyano lang yun dun na hindi lumalakad sa katotohanan, hindi talaga nakita mo? Mga kapatid, kung ano umaatin sa hapon, yun ang sa umaga, yun ang aatin sa hapon sa amin, maliban dun sa mga ilan-ilan. At biro mong yun ang nakita niya, mag-ingat ka, ikaw tinitignan niya. Kasi ang hinahanap natin, hindi lumalakad ng tama, yung lumalakad sa mali, para meron kang kamukha. Paano kung walang makita sa inyong lumalakad at kamukha kayo ni Kristo? Di anong gagayahin niya? Amen. Pag ang Ebanghelyo ni Kristo na ipamumuhay, yun ang makikita ng mga bagong aatin dito. And love begin to shine, love begin to spread. Amen. So mga kapatid, tatlo lang yan, kasi alam ko, mabuburyong na kayo. Di pa naman kayo sanay sa akin, no? Kasi dadalas-dalasan mo pag-imbita. Amen. Sa church kasi namin, talagang 1 and 15, 1 and 20. Kaya hindi pa sila, bitin yan, bitin. No? Bitin. Hindi, totoo, na yan, pagod na rin yan. So maraming salamat sa ating Panginoon Diyos. I pray to the Lord. Ang inyong church po ay palagi namin pinag-pray.
kahit nung nagsisimula kayo naghahanap ng pastor, we are. And ngayon, tuloy-tuloy na tayo. Amen? Kalimutan na forgetting those things which are behind. Done with that. Lahat yan para sa kaluwalhatian ni God. Amen? Wala nang sisihan kasi pag nagsisi ka pa, wala nang magaganap. Mamuhay na lang tayo na may pagmamahalan. Amen? Understanding that everything happens for a reason. And that reason is that we can glorify, we give the glory to our Lord and Savior, Jesus Christ. With that, let's close in a word of prayer. Heavenly Father, thank you so much. I am grateful and thankful, Lord, for the privilege of sharing your word dito sa mga anak ninyo sa Binangonan. I am blessed and happy sa kanila po patuloy na paninindigan, patuloy na pagdi-desire to serve and to worship you faithfully. Lord God, salamat po sa inyong binigay na man of God, though he is young, Panginoon Diyos, but salamat Panginoon Diyos. Like Timothy when he was young, given him a great task. Such a great ministry na in-embrace ko rin Timothy. Salamat Panginoon Diyos. Salamat po. Gabayan niyo po si Pastor John at ang support ng kanilang church ay igawad niyo rin po. Tulungan niyo po ang church na ito, Panginoon, na ma-accomplish nila ang mga bagay na nais niyo pong sa pamamagitan nila ay ma-accomplish. That your name here in Binangonan will be known. Maraming salamat, Panginoon Diyos. Give them more souls na alagaan. Give them na mga kapatiran, Panginoon Diyos, na willing and nagdi-desire na maging kamukha ng aming Panginoon sa Kristo. Maraming salamat, Panginoon Diyos, na makabubuli mo sa amin. Salamat po the rest of the day na talagang you are with us, your presence is with us. Sana, Panginoon Diyos, ang aming pagsamba ay naging katanggap-tanggap at kaluwalhatian sa inyong banal na Panginoon. Salamat, Panginoon Diyos. Kayo po ang mag-ingat ng salita na napahayag. Itanim niyo po sa kanilang puso't isipan. Higit sa lahat, bihayaan niyo po sila, Panginoon Diyos, para po maipabuhay ang mga katotohanan ito. That we need to persevere in the ministry. That we need to walk in purity of life. And of course, live and preach the gospel of your Son, Jesus Christ. This is how we become faithful, live faithfully sa inyong ministry na pinagkatiwala sa amin. Maraming salamat, Panginoon Diyos. I pray all the blessing you pour dito po sa church na at gawain ito ninyo, Panginoon Diyos. Salamat po. From the pastor to the leaders to the members, Lord God, work in their lives. Kumilos po kayo ng malaya sa puso at buhay ng bawat isa. Maraming salamat po sa inyo po kapurihan kalwalhatian. Ito po kami sa madalangin sa ngalan po ng aming Panginoon Kristo. Amen.